So yun guys, welcome back ulit sa ating channel. So ngayong araw guys, ito yung karugtong ng part 3. So magiging part 4 ito. So ang gagawin ko muna guys, bago yung manibela, magpapalit muna ako ng oil seal. So tatanggalin ko muna to kasi ito yung mga nakaraang buwan na bagong palit. Then ilang araw lang, ilang linggo lang pumutok. So sira na. So ito yung mga mura na nabili kong oil seal. Kaya ganoon lang din yung tagal na nagamit dahil nga sa mura lang siya. So ngayon bumili ako ng medyo may presyo para hindi na ako nagbabaklas kapit. Kung magbabaklas man siguro mga ilang, sana umabot naman ng ilang taon bago magpalit ulit ng oil seal. So ito yung bago kong bili guys na oil seal. So ito yung kakabit ko. So samahan niyo ulit ako guys. Sana pagtsagaan niyo ulit na panoorin. Ang hindi ko na lang papalitan guys, yung rubber niya rito sa gilid. Okay pa naman. Yung dito lang talaga. Ito lang talaga. Ito yung dati pagkabit ko nito, yung rubber niya dito sa loob, nakausli pa yan. Ngayon pantay na. Wala na siya, hindi na talaga siya pwedeng gamitin. So ito yung bago guys, kakabit ko na. Hindi naman siya mahirap tanggalin at hindi rin siya mahirap ikabit, kaya dapat alalay lang yung pagpukpok, alalay lang yung pagsungkit. Yan. So yan, okay na, naikabit ko na. Ito naman sa ito naman guys yung sa sprocket, medyo mahirap sungkitin ito, kaya dapat talaga may tools na para dito. Meron kasing pansungkit talaga para sa mga ganitong klase ng rubber na nakapasok. Medyo pagka hindi talaga alam yung technique pagtanggal ng rubber dito, yung oil seal niya, mahirapan. Kasi nasa loob talaga yung rubber. Yan. Ito siya guys. So yan, putok na rin yung, ito siya guys. So yan, putok na rin yung loob. Kaya kailangan na rin palitan ng bago. Ito yung bago guys na ipapalit ko. So ayan guys, naikabit ko na yung mga oil seal. Then ito na lang yung papalitan. Putok din kasi ito eh. So madali na lang naman to. Ilalagay ko muna yung sprocket na itong
So yan guys, naikabit ko na rin yung mga oil seal at saka yung sprocket niya. So tutungo naman tayo dito sa manibela niya. So papalit tayo ng ball bearing. So ito guys pala, papalitan ko na rin, tinanggal ko na yung luma. Saglit lang naman kasi ikabit yan, okay na. So isasalpa ko lang siya rito. So yan, okay na. Hindi ko pa ikakabit yung magneto at saka yung kadena kasi i-check ko pa rin itong swing arm. Mukhang meron siyang onting alog, pero titingnan ko pa kung kailangan pa talagang baklasin. So ang tututukan ko muna ngayon yung manibela para sa susunod yung wiring naman yung may sunod na gagawin. So yun guys, ito yung mga gagamitin ko sa pagkabit ng ball bearing. So ito, tatanggalin ko dito sa shafting na to, tapos ikakabit ko dito kasi ito yung nakakabit talaga sa motor natin. So ito naman, tatanggalin din tong gilid na to para ikabit naman dito. So itong nakakabit naman dito, tatanggalin din. So ito rin, tatanggalin din to. So ang ikakabit, ito. Yan, ito yung mga dating bearing niya. Tapos papalitan naman itong ganito. Ito yung ball bearing. Yan. Binabad ko muna sa gasolina para malinis din kasi medyo kinalawang na rin. Pero hindi naman siya problemang kalawangin. Dahil sa ball bearing naman siya, hindi siya kagaya ng ganito. Pagka kinalawang, talagang obligado nang magpalit. Ayan guys, natanggal ko na. Yung ibabaw na lang. Ayan, tanggal ko na rin. So ayan guys, lilinisin ko lang kasi na-stuck ito. Tapos nababasa dun sa ilalim ng lababo, kaya kinalawang. Pero good pa naman to dahil makakapal pa naman yung ano na. Lalong-lalo na yung pinaka-bearing niya. Good pa naman. Kailangan lang talaga ng onting linis. Dapat noon ko pa na palitan, kaso ngayon lang talaga yung time na nabuksan ko to. Then pati yung, so inantay ko na lang din na meron pang ibang masira bago ko buksan ng tabuhan. So yun nga nangyari. Kita nyo naman sa part 1 ng video natin, saka sa part 2, part 3. Hanggang sa umabot tayo ng part 2, part 4. Hanggang sa umabot tayo ng part 4. So napakarami talagang aasikasuhin dito sa motor. So gagawin ulit natin siyang, so i-condition ulit. Buhat kasi nung ginamit sa Pangasinan, nung biniyahe ko ng Pangasinan, yun nga yung pagkabali ng shock. Medyo problema na yun kasi pagka sinakyan mo may umangkas sa'yo sa likod, feeling mo matutumba yung motor. Tapos sinabayan pa ng pagka-slide. So yung clutch lining nun guys, yung pinalitan ko nung sa part 3, good pa naman yung clutch lining niya, pero dahil nga sa slide na, ang ipinalit kong lining yung galing sa Rakal, yung binigay sa akin ng bayaw ko. Tapos pinalitan ko na lang yung spring doon sa loob ng clutch housing kasi hindi na masyadong tumutulak yung spring doon sa nakakabit sa clutch housing, kaya pinalitan ko na lang dun. Tsaka yun nga, yung mga pagpapalit ng oil seal, dapat talaga kung may naman, huwag nang pagtsagaan yung mura kasi ganun din, ilang araw lang, linggo lang bumigay na. So yun yung mga experience ko sa pagkalikot ng makina na to. Na kailangan talaga pagka kinalikot mo yung makina, sigurado na make sure mo na yung ipapalit mong pyesa, yung ipapalit mong mga oil seal o gasket, siguraduhin na siyang magandang klase para hindi baklas kabit. Pero inyo, sa loob ng isang taon, ilang beses kong binaklas tong makina na to. Dahil sa paulit-ulit na ganun yung nangyayari. Oil seal, tapos yung gasket.
umasa nga ako dahil sa mura. Pero yung pala, napamahal din ako kasi nga, ganun yung nangyari, baklas kabit. Kada babaklasin, magpapalit ng panibagong gasket, magpapalit ng panibagong top gasket, tapos oil seal. Di ba? Ang hirap. So ilang gasket na yun, ilang top gasket na yun naipong ko rito, may 7 na ata. So hindi ko siya nililiha guys dito sa loob kasi baka mamaya magkaroon ng balyasta, magkaroon ng gasgas yung dadaanan ng bearing, kaya pinupunasan ko lang siya. Yan. Kasi hindi naman to kakalawangin na sa loob pagkakabit dahil lalagyan naman ito ng grasa. So yung mga kalakalawang dito, yung mismong bearing na yung tatama dyan, kaya maalis yung kalawang. So ito hindi ko na binaklas to. Pero mas maganda talaga yung ball bearing guys, pang matagalan talaga yan. Pagka hindi kasi ball bearing yung bearing ng manibela mo, kahit higpitan mo may tumutunog. Nakakatakot, parang mababali yung leg ng manibela. So yun guys, kukuskusin lang yan. Sila na yung magbabanggaan yan para patanggal yung kalawang. Hindi siya pwedeng lihain guys kasi iniiwasan na magasgas yung bearing. Yan. Tapos sugasan lang ng diesel na yung ginamit ko guys, hindi na gasolina. Yan. So, check up muna ba kami nag-iwan na bearing. Okay na. So, yun guys, nalinis ko na yung mga bearing, yung ball bearing na ikakapit dito sa manibela. So, tayo muna ako saglit, tapos mamaya i-assemble ko na. Papakita ko rin sa inyo guys.